May isa nga doon kasi pagbaguhan ka doon, sa hulihan ka bakal Ang likuran noon, bakal, sa unahan lubid. Pagbaguhan ka, sa bakal ka muna Susunod na taon, gusto mo sa lubid. May isang sinusundan ako mama doon, bulong ng bulong, sabi niya, kailangan makahawak daw siya sa lubid. Sabi ko, bakit kailangan tayo makahawak sa lubid? Sabi niya, kailangan makakuha daw siya nung hibla nung abakan ng lubid. Sabi ko, bakit? Sabi niya, papakain ko doon sa manok kong panabong. Sabi niya, para manalo. At nung araw po, mga kapatid, alam niyo, pag ako'y nagsisimba, hindi naman ako nakikinig sa misa ng pare, kundi naghanap lang ako ng mga babaeng naka-miniskirt. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Bawal magsinungaling. Ano po? Ako po'y nambobola ng chicks. Baka maisama ko pa uwi. Ano po? Gusto ko matapos na yung misa ni Father. Kasi pupunta pa ako sa karerahan. Pupunta sa sabungan. Pupunta sa sugalan. Ano po? Hindi po kagaya ngayon nung ako'y makakilala sa Panginoon Diyos. Alam nyo, ngayon mga kapatid, pag pumasok po ako sa aming banyo, sa CR, kayo din po dapat ganito Yun lang tubig na pampaligo natin, dapat po natin ipinagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Lord, thank you sa tubig na to. Magbigay ng kalakasan sa akin to, maginhawahan ng katawan. Tapos bago ako matulog, inaalala ko yung kabutihan ng Panginoon Diyos mula nung umagang nagising ako. Lord, matutulog na naman ako. Salamat sa pag-iingat, sa paggabay mo sa akin sa maghapon nagdaan. Sa umaga, pagmulat ng mata, hindi kagaya ng araw, pagmulat ng mata, kape. Pagmulat ng mata ngayon, Lord, thank you, may hininga. Buhay, may kalakasan. Bago ka kumain, pinagpapasalamat sa Panginoon yung lahat. Alam nyo, napakaganda na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon Diyos kasi sumasangguni tayo sa lahat po ng ginagawa natin. Ano po? At alam nyo mga kapatid, nung time po na yun, naging katuwiran ko sa buhay ko, naging malakas ang loob kong gumawa ng kasalanan kasi sabi ko, maintindihan naman ako ng Diyos, magsisimba naman ako, mamamanata, magro-rosaryo. Paulit-ulit ang buhay ko doon po tumakbo. Hanggang sa isang araw may dumating sa buhay ko na hindi ko na po matawag na pagsubok to. Before kasi nung wala pa ako sa Diyos, pag may mga trials, nagagalit po ako sa Panginoon. Sinusumbat ko yung ginagawa kong mga pagdarasal sa Kanya, pamamanata. Pero nung mabasa ko sa Kanyang salita, sinabi po sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, na ang lahat ay dumanas ng pagsubok at walang sino man sa atin bibigyan ng pagsubok na hindi makakayanan. Sa halip bibigyan tayo ng kalakasan upang ito'y ating mapagtagumpayan. Ano po? Mga kapatid, ako po yung anak ni Dolphy taong 1980 na nalagay po sa pahayagan. Ako po yung anak ni Dolphy na nasangkot po sa kasong arson with multiple homicide po. Ito po yung bahay nila Mina Aragon, nila Vic Del Rosario po ng Viva Films po. 6 na tao po ang namatay sa sunog na ito. Nung bago po ako nag-share ng testimony, hindi ko po sinishare to, pero isang gabi ako nananalangin sa Lord. Sabi ng Lord, share mo din yung nangyari sa kaso mo. Kasi ang tao nakakalungkot man sabihin, pero totoo naman. Ang tao kasi minsan kung ano nabasa niya sa dyaryo, yun na po laman ng isip niya. Ano po? Pag may nakita nga nakadungaw sa bintana, pag kinuwento sa katabi, nahulog sa bintana siya. Ano po? Kasi alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Diyos po, may plano po sa buhay ng bawat isa sa atin. May purpose po ang Panginoon Diyos. Sabi nga, ganun kalawak ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Umiiwas man tayo na umiiwas sa Kanya, siya po ang gagawa ng pamamaraan para makapture Kanya. Ano? Mga kapatid, ako po yung anak ni Dolphy na nahatulang po mabilanggo ng habang buhay. Pero nakatayo po ako sa inyong harapan ngayon mga kapatid, dito po sa church ng JA1. Tahasan ko po sinasabi sa inyo ito mga kapatid, ako po ay walang kinalaman sa kasong ito. Dinala po ako sa Muntinlupa. Nung ako'y sinakay doon sa sakyan ng BJMP, alam nyo, nakaposas ako, special trip daw yon. Habang bumibiyahe po yung sasakyan papunta sa Muntinlupa, alam nyo, doon na po unti-unting tumakbo sa aking isip na walang Diyos. Galit na galit ako sa Diyos. Habang tumatakbo yung sasakyan, papunta ako sa Muntinlupa. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa Diyos. Kung may Diyos, sabi ko, alam mong wala akong kasalanan dito, sabi ko.
Bakit kailangan madala ako doon? Maawa po kayo sa mga anak ko. Sabi ko sa Panginoon, maliliit pa ang mga anak ko. Pagdating ko sa Muntinlupa, alam nyo, nangayayat ako doon mga kapatid. Hindi ako makatulog, hindi po ako makakain. Iniisip ko, ba't ako nakarating doon? At gusto ko rin po i-share sa inyo yung buhay sa Muntinlupa. Buti nandito sila, Konsyal, at least madinig nila. Konsyal, ako isang buhay na patotoo. Gusto ko na dalangin ko magkaroon ng pagbabago sa Muntinlupa. Totoo po yung 60 to 70% ng nakakulong sa Muntinlupa, wala pong kasalanan po. Dala lang po ng kahirapan, walang pang abogado, ang daming polgay. Kasi alam nyo, kaya doon sa mga kalalakihan na naririto, huwag nyo nang pangarapin makarating sa Muntinlupa. Dito na lang tayo magpuri. Alam nyo mga kapatid, sa Muntinlupa, ako'y buhay na patotoo. Ang preso sa loob ng Muntinlupa, basta't may pera, lahat po ng klase ng alak doon pwede nyo mabili. By order pa. Pag wala kang budget, gin, tanduay ka lang. Pag may budget ka, pwede rin pundador. Nakakabili ka. Ang sugal, grabe, kahit saan ka pumunta, mula sa Caracruz, Baraha, High Alay, Ending, Loteng, Weteng, meron din po doon. Sabi ko nga paano kaya mababago ang tao rito? Dahil akala ko nung araw makakapagbago sa tao ay tao rin. Hindi po pala tanging Panginoon Diyos lang po ang pwede magbago sa atin. Po? Ang drugs doon nakakaiyak. Mula po sa marijuana hanggang shabu, nagkalat po sa loob ng Muntinlupa. Paano mawawala ng drugs doon? Nagpapasok ng drugs doon, gwardya din. Paano mo naman kakapkapan yung gwardya nga eh? Alam niyo yung shabu doon, nakakagulat. Lunes pa lang, inilalako ng mga pusher yung shabu sa mga building, sa mga brigada. O akala mo, candy lang. Face to face yun. Lunes pa lang, hahagisan ka ng pusher eh. Sasabihin sa'yo, Kosa, linggo mo na bayaran yan. Kasi kami nung nandoon, iniisip namin, doon lilipas ang oras, araw namin. Linggo pa bayad, Lunes pa lang, papautang na sa'yo. Lalakas ang loob mo. Kukuha ka, tira ka. Medyo bitin ka, utang ka na naman. Tsaka mo lang namamalayan, palaki ng palaki problema mo. Bakit ka mo? Nakakulong ka na, meron ka pa obligasyon na dapat bayaran pagdating ng linggo. Ang tanong doon mga kapatid, paano pag di ka dinalaw? Yan ang pinaka nakakaiyak. Ang laki ng pamalo. Yung kahoy na balila, kung tawagin nila, ang laki. Tapos may bangko kung saan ka dadapa. At di nangangahulugan pag pinalo ka, bayad ka na sa utang mo. Linggo-linggo kang dadapa ron sa bangko na yun hanggat di mo nababayaran ang utang mo. Alam mo, nagro-roll call pag Sunday. Kahit di ka na makatayo doon sa higaan mo, may bubuhat sa'yo para idapa ka sa bangko na yun. Yung iba, umiiyak nga pag binuhat, inuunat yung kamay. Sabi, Kosa, dito mo na lang ako paluin. Kasi wala nang paglagyan sa likod, itim na lahat. Babae, meron din pong bayarang babae. Lalo pag Sunday, may nagdadala pong babae ron. Isang araw, nag-iikot ako sa Muntinlupa. Inakausap ko sarili ko, sabi ko, grabe dito. Masahol pa sa laya. Masahol pa talaga sa laya. Kasi nagulat ako, pag pumasok ko dito sa kwarto na to, may nagsasyabu, may nagiinom, may nagsusugal, mayroong babae doon. Sabi ko, masahol pa sa laya. Sa laya, may huli ka eh. Doon, paano ka mahuhuli? Nakakulong ka nga.